Ano ba ma'am yung issue? Pinaratangan po kasi nila akong qualified temp. Yung revolving fund is dapat no touch talaga yan. Hindi dapat ginagalaw yan kahit anong rason, kahit ano, hindi dapat ginagalaw yan. Not Oh, she will sir, be hindi po terminated. totoo yan. Siya po ang kusang nag-resign. The fact, meron siyang resignation letter na ginawa. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Ano ba ma'am yung issue kung bakit ka pinag-either force resign or terminate? Pinaratangan po kasi nila akong qualified temp. Bago tayo pumunta dun sa epekto ng problema, anong naging ugat ng problema? Kasi po, Sir Carl, nakahiram po ako sa aming OIC. Okay, so humiram ka ng pera Opo, sa iyong OIC na may authorized po siya. OIC o sa kumpanya? O sa OIC po, sa office in charge po namin, nagpaalam po ako. Para saan? Sa pangailangan ko po. Opo. Parang nangungutang ka. Opo. Paano mo kinausap ang iyong OIC? Na ayun po, sir, sabi ko manghihiram po ako ng ganitong halaga po kasi po kailangan ko po. So, ayun po, nagpayag po siya. Sir, Saan mo daw kukunin yung pera? sa revolving fund po namin. Anong ibig sabihin mo dun sa revolving fund para dun sa mga nanonood? Pag may magpapapalit po. Parang may ano kayo, may parang cashback? Palitan lang po. Barya, kumbaga po pag may Barya. Pero Apo. still, pera is pera. Yung revolving fund na binabanggit mo, parang yun ang kailangan sa pang-araw-araw ng mga sukli. Tama Yes ba? po. Sinabi mo sa OIC mo na nangangailangan ka ng pera, mangungutang ka sana sa kumpanya. Yes Tama po. ba? Ang sabi niya, kunin mo doon sa revolving fund. Opo, Tama ba? Opo, may pahintulot po niya, sir. Alam ba to na mismong boss mo? Hindi po, Sir Carl. Bakit hindi niya alam? Kasi po nagtiwala po ako kay Sir OIC po na siya po yung office in charge sa araw-araw po namin. Kaya po nagtiwala ako na sa kanya po ako magpapaalam. Ito ba ang unang-unang beses na nangyari itong insidente na kung saan nanghiram ka ng pera at kinuha doon sa revolving fund? Opo, Sir Carl. Paano naman nalaman ng may-ari na may kinuha kang pera doon sa revolving fund? Yung nag-area po yung supervisor po namin. Nag-area po. Area visit. Opo, yun po. Nag-visit siya tapos nagkaroon ng audit. Yes po, Sir Carl. Nag-audit. Okay. Nung nag-audit sila, may lumitaw na may kulang. Tama ba? Opo, Sir Carl. Magkano ang halaga ang kinuha mo? 5K po. Anong sabi nila sa'yo doon tsaka doon sa OIC? Tinawagan po ako, sir, ni area supervisor po na hinanap po yung fund. Yung 5,000 na kulang? Yes po, Sir Carl. Anong sagot mo? Ano po, wala pa pong 24 hours, inamin ko po na nahiram ko po at ibabalik ko po siya sa araw ng sweldo ko. Alam ng OIC mo, tama? Opo, sir. Inamin din ng OIC mo? Opo. Ano ba yung proseso, regular process sa inyong kumpanya kapag mangungutang kayo sa company ng pera? Wala. So wala kayong proseso? Opo. Para sa akin, yung revolving fund is dapat no touch talaga yan. Hindi dapat ginagalaw yan kahit anong rason, kahit ano, hindi dapat ginagalaw yan. And that's rule number 1 at dapat alam ng OIC mo yan. Ngayon, ano nangyari naman dun sa OIC mo? Tinanggal din po siya, Sir Carl. Ano bang dahilan kung bakit po kayo nandito at ano bang gusto niyo mangyari? Gusto ko po mangyari yung ginawa po sa akin na pinila po ako sa SM Bukandala Center na sinabihan po ako nakakausapin daw po Ano ako. bang dapat sa tingin mo ma'am ang ginawa sa'yo? Dinaan po dapat sa tamang proseso po sa due process po. Paano pong klaseng due process ang sinasabi ninyo? Idadalhin po dapat ako sa office, doon po ako kakausapin. Kaso po sa public place po ako kinausap. Ano po ma'am yung ginawa ninyong proseso to address the said issue? Kasi hindi naman namin din kinukonsinti yung kung ano man regarding dun sa pagkakamali, dun sa process na ginawa niya sa panghihiram ng pera. Paano nyo kinausap yung mga tao? Nung time na na-discover yun, si OIC, nag-report na siya sa store kasi naka-duty siya ng 12 o'clock eh. So kinausap siya ng roving supervisor. Inamin niya po through IR na kinuha niya at Is this siya ay IR nahihiya ma'am sa akin. ginawa dun sa mismong office ninyo? Yes, sir. Then si Joy, after Tuesday po ma'am, nun, tama ba kinausap. sa SM daw siya kinausap? Yes, sir. Doon Bakit siya, ma'am sa doon SM siya hindi po sa mismong office ninyo? Yung store po namin is napakaliit. So kung doon po siya kakausapin, maririnig po ng buong una-una po yung mga kliyenteng pumapasok, yung customer. Pangalawa po, yung mga ka-duty niyang staff. Pag ganyan po, hindi namin dinidisclose po yan sa ibang staff eh. Kasi syempre for their privacy also. Sabi nung HR, doon na lang kita kakausapin sa isang coffee shop na sila lang. Ano po yung naging final decision ng inyong company? Totoo ba ma'am? Kasi may sinasabi na parang pinagfo-force resign nyo daw siya or if not, No, she will sir, be hindi terminated. po totoo yan. Kinausap siya ng HR. Alam po nila yun na nasa Code of Discipline. Na ang sanction nila, in reality, based on the Code of Discipline, is termination.
siya po ang kusang nag-resign. The fact, meron siyang resignation letter na ginawa. Hindi po namin siya pwedeng mapilit. Actually, sir, inisyo na niya yan sa amin sa DOLE. And sa DOLE, na-dismiss na po yung case na sinasabi niyang illegal dismissal. Kaya daw siya nanghiram ng pera dahil daw umano na makapag-loan, dahil daw kulang ang hulog ng kanyang mandatories. Ano pong masasagot niyo, ma'am, dyan? Totoo po ba na kulang pa sa hulog ang mandatories? Hindi siya literal na kulang. Nung time na nagsabi po siya na mag-loan siya, inayos po namin agad yon kasi meron lang talagang nangyaring delays dahil yung nagbabayad ng loan ay na nagbabayad ng contribution is may sakit during the time. Okay. Pero What nung sinabi niya kind of delay, maglo-loan, ma'am, are you talking about? siguro mga 3 weeks po. Okay. Pero nung nagsabi po siya na maglo-loan, nagbayad kami. Ang sitwasyon po dito, yung ano ba ang ibig sabihin ng revolving fund? Kasi diyan po nakasalalay kung ano po yung karapatan nito pong ating complainant at ano ang karapatan ng management diyan po sa pera na itinuturing na revolving fund. Yan po ba ay pera ng mga empleyado na pinagsama-sama upang sa sandali ng kanilang pangangailangan sila ay may makukuha, mahihiram at magagamit? O yan ba ay pera ng kumpanya? Ang kumpanya ang naglagay at sa katunayan yung mga perang pumapasok bilang sales process o sales receipts. Sa araw-araw ay dyan pumapasok. Magkaiba po ang magiging trato dyan. Pagka po yung revolving fund ay pera ng mga manggagawa, abay wala pong pakialam ang management dyan kahit ano ang kaparaanan ng pagpapahiram o di kaya pagbibigay ng perang yan. Pero pag ang revolving fund ay pera ng kumpanya, teka muna. Medyo may problema po tayo dyan kasi kailangan po talaga ang pahintulot ng kumpanya sa pamamagitan ng mga namumunong mga opisyales. Ngayon, binabanggit po ng ating panauhin, meron siyang pahintulot ng OIC manager at that time. Yan po ay isang magandang depensa pero kailangan patunayan na talagang may pahintulot. Ginong Cartulfo. Yung binabanggit na OIC is umamin doon sa mismong company in regards doon na nagbigay siya ng pahintulot. As of the moment, siya ay nag-resign na din also as well regarding the issue. Attorney, ano pong masasabi natin? Base doon sa naging statement ng owner, I mean, nakikita ko naman yung maayos na intention naman niya. I don't really see na talagang parang yung galit or kung ano man. Maaari pong kailangan pag-usapan na lamang ito ng management at saka ano pong ang ating panauhin ngayon, si Joy, dahil lumilitaw may pahintulot, hindi po maituturing na pang-uumit ng pera ng kumpanya yung nangyari dyan. Ginong Cartulfo. Okay. Ang akin po magiging panukala kay Ma'am Joy, hanapan po ng paraang makausap ang kumpanya at gaya po ng kanyang pagliliwanag dito sa atin, maipaliwanag niya na yung mga pangyayari sa katotohanan lamang meron pong pahintulot ng OIC at bagamat nag-resign na yan at sinasabi po ngayon walang karapatan yung OIC na magbigay ng pahintulot, magiging napakalaking pabor po para po sa ating complainant na kumpirmahin niya yan pong pahintulot na yan ng OIC at total may pag-amin naman. So makipag-usap na lamang po ng maayos para yung kanyang mga benepisyo, yung kanyang mga dapat makuha sa kumpanya sa panahong siya naglilingkod, maibigay po sa kanya. Ginoong Cartulfo. Ma'am, matanong ko lang no, has all the liabilities and kailangan bayaran dito kay Ma'am Joy have been paid for? Nga sir, yung isa pang issues kasi nung di ba nabanggit ko po kanina na nakiusap po siya sa akin na i-release yung yung back pay niya ng less than a month. So pinrases po namin yun ng 1 week. Kumara po kami Yes, sa but barangay. has it been released, ma'am? Has it been released? I-release namin sir but she doesn't want to accept because ang pinalalabas po niya ay yun daw po ay sunggol namin sa kanya dahil daw po siya ay nagpatulfo na during that time. Yun po yung di ma'am, story siguro, nun. I think mas maganda na ilagay na lang kayo under SENA siguro for mediation. Gusto ko din yung DOLE yung mismo magpaliwanag din sa kanya kung anong karapatan niya. Opo, And kung opo, anong karapatan opo. ng kumpanya para maging fair, patas at parehas tayo dito. Mas maganda ma'am on neutral grounds na lang pag-usapan niya. Okay po ma'am Janice? Opo. Ma'am, naintindihan mo naman yung usapan natin Opo, ngayon. Sir Carl. Naintindihan mo naman yung sinabi ni Attorney Batas. But siguro ma'am, for lesson sake siguro, sa aral next time, mag-iingat na lang din tayo siguro doon sa umano'y proseso. Kasi hindi naman din kita masisi doon sa pangyayari kasi hindi mo siguro alam kung paano mo proseso, paano ba manghiram ng pera, Okay. paano mag-cash advance, paano mangutang sa kumpanya. Okay po, Sir So Carl. kung may dapat ka din sisiyan, aside dun sa company, so OIC dapat din yung tinuturo mo dyan. Kasi malaking pananagutan niya dyan eh. Responsibilidad ka niya eh. Hindi ka man lang tinayuan, nag-resign siya kaagad. Ano pakiramdam mo? Diba? So yun lang naman ma'am ang aking masasabi at advice and also as well,
i-schedule namin kaagad doon sa Dole para magharapan kayo, mag-usap, para doon sa magiging bayad para sa'yo. Kasi ma'am, nag-resign ka na eh. Actually po, Sir Carl, kasi tapos na po kami sa Dole. Naka-NLRC na po to. Okay na pala, Opo. nasa NLRC na Opo. pala eh. O, di Ayun po. hayaan na natin si NLRC gumawa ng paraan. Okay po? Okay po, Sir. Alright, okay. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban